Magandang araw sa inyo mga banateros, at eto na nga, pag-uusapan po natin ang mga maiinit na issue sa ating lipunan. At ngayon, matinding pagtatalo yung naganap po dito sa pagsuko, nahuli, saan po ba? Si Pastor Kibuloy. At ano po ba ang kahalagahan nito? Bakit ba kailangan nating pag-usapan? Sabi nga nung iba okay na yan, hindi na kailangan pag-usapan yan, nahuli o hindi nahuli, sumuko. Hindi na mahalaga yan kung saan, ang importante ay makuha si Pastor Kibuloy. Alam nyo, yung mga ganyang klaseng pag-iisip po yan ng mga mabababaw na tao. Yung basta lang mahuli. Kasi alam nyo, ang proseso ay dapat po nating galangin at dapat po nating maintindihan kung meron bang nalabag na batas habang ini-implement po ang warrant of arrest para ho dito kay Pastor Kibuloy. At kailangan din po na maintindihan natin ano ba yung mga issue na lumabas during the siege na ginawa ng PNP, particular na po itong si Torre dito sa KOJC, para malaman natin totoo ba yung mga bagay-bagay na nakikita natin sa social media na winarak, sinira ng PNP ang KOJC. Pangalawang tanong dyan, totoo ba na may Amerikano nga bang pumasok dyan? Ano tayo? Bansa pa ba tayo na may sarili tayong kapulisan, o tayo ba'y nakaasa na labang sa mga Amerikano? Napaka-importante na hindi ho ito palalagpasin. At napaka-importante na ito'y dapat pinag-uusapan natin. Bakit kanyo? Kasi nakasalalay po ang ating kinabukasan sa mga nangyayari ngayong kasalukuyan at ang maging nakaraan. Kaya dapat natin itong pag-usapan. At eto nga, pag-uusapan natin ngayon, ito ba'y sumuko o siya po ba ay nahuli? At kung saan, napaka-importante nating malaman yan. Okay? Dahil sabi nga nila, makikita natin dito yung paglabag ng batas ng nag-iimplementa ng batas dapat. Diba ho? Ano ibig sabihin? Ang PNP o ang ating Philippine National Police ay ang katungkulan niyan ay mag-implementa ng batas. Kaya nga sila ho ay nasa executive branch dahil they execute the law. Ang tanong, did they follow the law? Did they execute it well? Tama po ba o mali? Kasi hindi pwedeng palagpasin ho ito. Nawasak po yung KOJC. Alam nyo, hindi ho biro yung paghuhukay. Kasi yung paghuhukay ho, meron nung engineering yan. Hindi porket naghukay ka, tinabunan mo, okay na po yan. Yan po ay kailangan tingnan kung yung structure niya ay sapat pa ba para manatili o kailangan ng baguhin. Ang pagkadinig ko po ay kailangan po daw itong baguhin dahil nga naman pag naghukay ng malalim may maaaring magkaroon ng problema pag dumaan po yung panahon na lumindol. So kailangan nating malaman, di ba ho? Kasi tandaan ninyo, madalian lang ang ginawa dito. Madali ang paghukay at lalong-lalo ng madalian yung pagbabalik ho nung lupa at simento. Kaya nga dapat importante na maunawaan natin ito Ulitin natin kaya natin inaalam ito hindi dahil sa issue ng kung ano-ano man. Okay? Inaalam natin to kasi kailangan natin malaman ng katotohanan. At kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan kung papaano po ang fake news na nanatili kahit sa mainstream media. Okay? Ito nga ho sabi nga nila, ito kasing mga mainstream media, nini-report naman nila yung side ni Attorney Torion, yung abogado ho ni Pastor Kibuloy, pero hindi na muna nila tinanong. Ni-report na kagad nila yung sinabi ng PNP without asking yung side muna ni Pastor Kibuloy. Ang problema mga kababayan, minsan tayo mga Pilipino, pagka kung ano yung unang nadinig, yun na kagad ang pinaniniwalaan natin. Meron pong science dyan na kung ano yung una mo nang dinig, yun ang paniniwalaan mo. At pag pinaulit-ulit pa yan kahit mali, yan ang paniniwalaan mo. At kahit bawiin pa yan, katulad ng ginagawa ng ilang mainstream media ngayon na nilalabas nila yung report, huli na. Pero ang totoo, napakalinaw ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinaw na sumuko ho si Pastor Kibuloy at hindi po siya nahuli sa loob ng KOJC. Na meron na pong kasunduang nangyari bago pa po siya
pumasok muli dyan at para kasi dyan siya itatransfer, dyan manggagaling sa malapit dyan sa, tandaan ninyo, yung KOJC po, nasa likod niyan, yung airport, dyan po dumaan yung eroplano na kung saan ililipat to, dadalhin sa Maynila si Pastor Kibuloy. Okay? Ngayon, ang tanong, sabi ni Attorney Torion, ganito daw nangyari. Days before that, yung katapusan, yung September 9, bago dumaan yung lahat ng mga panahon na yan, nakikipag-deal na po ang company ng KOJC o company ni Pastor Kibuloy sa ISAP. Napakaliwanag nung sinabi ni Attorney Torion that there were already negotiation days before doon sa September 9. Nagne-negotiate na po sila. Okay? Kinakausap na po nila ang ISAP. At ang ISAP naman, siyempre, dahil hindi po sila ang authority to implement that kind of law, especially yung galing sa korte, kaya they contacted the PNP. Yun po ang usapan dyan. So, from Pastor Kibuloy and the board, through their lawyers also, kinausap nila po yung ISAP. Ibig sabihin po ng ISAP, yan po yung intelligence department po ng Army o AFP. Okay, yan po ang kanilang intelligence. So, kinausap na po nila. Magsusurrender na sa kanila. Yan po yung nangyari. Tapos sila naman po, kinausap nilang kapulisan at sinabi, ganito ang mangyayari. At ang usapan dyan, dapat tahimik lang. Kinlaro yan ni Attorney Torion, dapat tahimik lang. Yan ang kasunduan nila. Kasunduan din po yan ng PNP, nakausap nila, at ng ISAP. Ang nangyari nga po, dahil nagbida-bida po ito si Abalos, nagsasobrang bida-bida niya, kahit ho yung kanyang bata, hindi ho alam ang nangyari. So, nabulilyaso. Sa madaling salita po, nabuking. Nabuking na na wala po silang kaalam-alam. Nabuking na si Marbil, hindi alam ang nangyari. Nabuking na si Torre ay hindi kasali. Salim po siya ka lang pala dyan. Ang tagal-tagal mong nanatili dyan. Hindi ka naman pala kasali. Ngayon, sabihin ng iba, sandali, banat bay. Yan yung kwento na galing kay Attorney Torion. Naturalmente, iyan ay papabor kay Pastor Kibuloy since yan po ay nanggaling sa kampo ni Pastor Kibuloy. Tama, mali? Di ba? Eto mga kababayan. Itong ipe-play ko sa inyo, mismong si Torre. Mismong si Torre ang magko-confirm. Mismong si Torre ang magsasabi sa inyo na wala siyang kinalaman dyan. Ibig sabihin, hindi ho nahuli, ngunit sumurrender. At hindi niya ho alam. Kasi kung isipin nyo, kung naandyan sa loob yun, di sana nahuli na nila, ilang araw na ho sila nag-stay dyan. Pero bakit hindi nila alam? Panoorin po natin, napaka-importante nito para mas maunawaan natin. Manggaling na po mismo sa bibig ng ground commander doon sa nangyaring siege dyan sa KOJC. Sa kanya na po mismo manggagaling yung confirmation na sumuko si Pastor Kibuloy. At sa ISAP, hindi ho sa PNP. Ito po pakinggan natin. Yung operasyon natin na huli or surrender ba si Pastor? Ang exact details yan, pwede ba si SIL Jean lang tanongin niyo or si Jean Fajardo? Kasi, pero, bakit daw? Baka sabihin naman ng iba dyan, sandali, banat bay, ganyan lang naman ka-respectful si Torre. Na sabi lang naman niya, hindi naman niya sinasabing wala siyang alam. Wala naman siya sinasabing pero ganyan lang siya ka-respectful sa kanyang authority. Nako. Hindi ako naniniwala dyan. Alam niyo kung bakit? Hindi sa personality ni Torre yan. Bida-bida rin yan Diba? Laging ang papogi yan Kahit alam niyang hindi naman, diba? Diba? Alam mo natin yan, bida-bida ho yan. But this time, hindi niya kayang sagutin. Ang kulit ng reporter, nagtanong pa uli Tuloy natin ng tanong. Sige, pasok. Hindi yun the exact details. Bakit hindi natin nalaman
I really don't know the exact details. Aha. Ang kulit ng reporter, oh. Sabi siguro nito ni taga-SMNI ka ba? Hindi ka naman taga-SMNI, ha? Bakit ganyan ka magtanong? Sabi nung reporter, bakit di natin alam ang details? Bakit? Di ba ikaw ang bida-bida dyan? Hindi, dinagdag ko na lang yun. Wala yun. Ha? Pero yun eh. Ikaw ang bida-bida dyan. Bakit di mo alam? Tingnan natin. Bakit di niya alam? Pakingge. May mga high-level may mga high-level operations yan eh. Tayo naman ay nandito na sa baba na... Snacks, palusot, high level. Anong level ba yan? Yung kataas-taasan? Yan ba yung tinatawag nating mataas na mataas? Yung mataas na tama? Ganun ba yun? Hindi. Iba yun. Iba naman po yun. Ibang high level yun, ha? Iba ho yun. Tuloy natin. Baka sabihin niyo, tama nga naman sinasabi ni Torre na pang high level na usapan yan, hindi ko kasali. Kaya nga, pambira. Regional director ka ng 11, tapos ikaw ang nagdala niya lahat na yan. Hindi ka kasali sa usapan. Hindi, isipin nyo na lang to, ha. Eto, kung totoo na nahuli nila, yan yung palabas nung tagapagsinungaling nila na taga-PNP. O, di ba? Yan yung sinabi nung babaeng sinunal. Ayoko na lang banggitin pangalan eh. Sabi niya, hindi, nahuli dyan. Kung nahuli yan, di ba? Kung nahuli yan, hindi yun niya sasabihin na hindi ko alam ang details, yun na lang mga boss ko ang tanongin ninyo. Kasi siyempre, nahuli mo eh. Ikaw yung nandun sa ground. Ikaw lahat ng may control. Boses mo lang nandun eh. Ang pangit na nga eh. O, di ba? Balakatak na yung bunganga mo eh. Talagang gumaganong-ganong ka na eh. Kahit nananalangin yung mga taga kay OJC, gumaganong-ganong ka pa. O, kasi meron niyang speaker dun eh. Tapos yung bunganga niya naririnig mo mula umagang gabi. Ibig sabihin nun, ikaw ang may control ng lahat ng bagay na nagaganap dyan sa loob ng kay OJC. Lahat ng kapulisan mo, sa'yo nagsusumbong. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi, yung kataas-taasan ko na lang tanong nyo, hindi ko alam. So, ibig sabihin talaga, wala siyang alam. Di ba? Yun ang totoo dyan. Wala po siyang alam. Yan ang totoo. Kaya sabi ko sa inyo, yung nangyayari na yan, ibig sabihin, wala doon sa loob. Hindi niya nahuli doon. Wala nga siyang alam di ba? Pakinggan pa natin. Basta sa amin is... may CDM kami, may tactical kami, may inspection team kami. Ganun lang. Ngayon, kung may high-level operations, yun, hindi rin namin alam. May high-level operation. So, ibig sabihin po, tama nga siya. May high-level operation. May nangyaring operation. In other words, may nangyaring negotiation. Na hindi siya kasali. Ibig sabihin nun, yung mga pulis doon, hindi kasali. Okay? So sa madaling salita, hindi nahuli doon. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Tanga na lang hindi makaintindi niyan. Di ba? Kasi kung kasali siya doon, at siya mismo nakahuli, kasi tandaan ninyo, hawak niya lahat ng mga pulis doon. Kahit taga ibang region, hawak niya yon sa ambus doon. Di sana sinabi niyang, alam ko. Hindi Kaya lang sabi niya may ibang operation na naganap. Ano yung operation na yon? Yun yung kinikwento ni Torion. Napakalinaw ng kwento ni Torion dyan. Na nagkaroon ng negotiation sa ISAP at yan nga po yung diniscuss natin, di ba? Eto, mga kababayan, hindi naman tayo sa nagmamagaling o di kaya tayo sa nagmamalaki. Pero isipin nyo to hindi po kami nag-usap ni Atty. Torion, hindi rin po kami nag-usap nung, yung isang yung Mindanao ties na yun, hindi rin. Hindi rin kami nag-usap nung iba pang mga vlogger na hindi kami nag-usap kung ano yung ikikwento namin. Paano ko nalaman? Isa ho ako kung hindi man ako yung pinakauna nagsabi na sumuko sa ISAP, ako, sa tingin ko ako ho yun kahit titignan nyo yung timeline. Bakit nga po? Dahil nga po dun sa video ko na sinabi ko noona na tama nga naman, sumuko sa ISAP, ISAP ang kausap. Tapos, na-confirm ng kung sino-sino mga vlogger na hindi kami nag-usap na-confirm din ng isang online news na taga Mindanao. Bakit to? Nagbigay pa nga sila ng pangalan. Hindi ako naglakas loob ng bigay ng pangalan Nagbigay pa sila ng pangalan. Ibig sabihin, there was really a negotiation that happened during that time. At yung kwento ko, kahit hindi po kami nag-usap ni Atty. Torion, nagtugma.
Nakita ninyo, nagtugma-tugma yung aming mga kwento. Nang kahit hindi po kami nag-uusap ha, nagtugma yung aming kwento ni Atty. Torion na ISAP muna yung pinagsurenderan. As a matter of fact, talagang ako, first-hand information ko nalaman yun, na talagang sa ISAP. ISAP ang nag-facilitate ng lahat ng bagay. Kaya sumuko si Pastor. ISAP po talaga. Army po. Kaya dito, mapapatunayan ninyo, ha? Napakasinungaling talaga ng kapulisan natin. Ha? Lalong-lalo na po yung pinuno niyan. Ewan ko talaga eh. Oh. Ewan ko, kasi siyempre, sino pa ba ang pinuno niyan? Di ba si Marbil? O, sino pa ba? O yung si Abalos. Si Abalos ang ulang naglabas niya na nahuli na si Pastor. Ang kapal din ang mukha eh, no? Hindi, totoo. Ang kapal din ang mukha kasi una-una, hindi yan ang usapan eh. Alam mo, ako, nananahimik na lang ako pero iba talaga ang take ng army, ng mga AFP dyan. Mantakin mo, sa kanila sumuko, sila nag-facilitate, sinabi ng tahimik lang muna ito, and yet nagmagaling ho si Abalos. Dumaldal kagad. 'Di ba? Oh. Pero nabuking kasi sila eh. Ang laki nung gap between dun sa sinabi na yung naggawa ko ng video. Kasi ginawa ko kagad eh. Kasi alam kong uunahan na nila eh. Naano ko na kaagad, nasasabihin nila yung mga ganito. Okay? Palalabasin nila nagkaroon ng obstruction of justice. Kuno. Walang ganun. Walang nakakaalam kung asan si Pastor nun. Talagang kahit nga daw si Atty. Torion, hindi niya alam. Hanggang kinontak na lang siya at sinabi na susuko na pero sa ISAP. Kaya nag-usap-usap na. At doon na naganap yung negosasyon. Kaya sumuko siya sa ISAP. Di ba po? So napakalinaw po nun. Okay? Pero yung gap between that, ang tagal. Actually kasi nakikita ko sa komento, habang naka-live po ako doon sa isang programa ng SMNI, nakikita ko, uy, sumuko, nahuli na si Pastor Kibuloy. Ako naman, actually, nag-text po ako sa lahat ng pamunuan. At wala hong sumagot sa akin. Honestly, walang sumagot sa akin. Kasi nga, hindi nila alam. Walang may alam eh. Kung anong nangyari. Talagang si Pastor Kibuloy lang, ISAP lang, at siguro si Atty. Torion, pero sinabi niya nga, huli niya na nalaman eh. Until nagkausap na, doon na nagkaroon ng deal. Oh. In other words, ang tagal nun. Kaya ako, biglang merong mahiwagang tiriritay dyan. Na, alam niyo naman, syempre, may mga kilala-kilala din tayo dyan. Nung napanahon ni Pangulong Duterte, napag-alaman ko na sila ang nag-facilitate. At kaya ko kinuwento na kagad yun. Dahil alam ko na babaguhin nila yung kwento. At bago ko inilabas yun, okay? Bago ko inilabas yun, ipinaalam ko po muna yun. Nagtanong po muna ako sa pamunuan at sinabi ko, ganito ang kwento, ganito yung lalabas, ganito. Sinabi nila, sumalang ka ngayon sa SMNI, sabihin mo yan. Pero bago yung sumalang, nag-video muna ako. Inilabas ko yun para kasi importante yung gap na yun eh. Tapos tsaka ako sumalang sa SMNI at sinabi ko yung mga nangyari. After that, ayun na, tsaka nagsalita yung iba. Nalaman na nila yung siguro hinanap nila na yung mga, kasi tandaan natin yung mga ibang mga online na news, meron naman doon silang contact. So kinontak din ho nila and it was confirmed na sumurrender sa ISAP. Si Atty. Torion, kinabukasan niya na sinabi, kinonfirm niya through SMNI na ito talaga yung nangyari. Alam nyo, at that time, ba't ko kinikwento ito? Hindi ko sinasabi na ako nauna. Hindi yon. Kinikwento ko ito kasi at this time, wala pang kwento yung PNP. Ginagawa pa po nila script. Nagets ninyo? Bakit ko kinuwento na naglabas muna ako ng video bago yung sa SMNI? Kasi alam ko mag-uunahan yan eh. Uunahan ng PNP. Kaya inilabas ko muna yung video ko bago yung sa SMNI. While having live in SMNI, that's the only time na naglabas ng pahayag itong si tagapagsinungaling ng PNP
Yung may nunal. Oh, sabi niya, nahuli daw sa loob ng compound. Yeah? Oh. So nakita niyo yun. Nakita niyo yung time frame. Napaka-importante nung time frame eh. Wala pa silang kwento, binuulang nila. Eto, nagsalita na ito before that. At wala siyang kaalam-alam. Naintindihan nyo na bakit ko kinuwento sa inyo yung time frame? Kinuwento ko sa inyo yun hindi para sabihin na ako nag-una naglabas yan. Hindi yun. Kinuwento ko sa inyo ito kasi para maintindihan ninyo na si Torre walang kaalam-alam sa mga nangyayari at that time. So if you are the ground commander at that time, from the very beginning until to the end, hanggang nagsilayasan yung mga bata mo, Torre, wala kang kaalam-alam. It only simply means hindi sa'yo sumuko, hindi mo nahuli sa KOJC. Walang ganun. Ngayon, pinalalabas nila, nahuli nila sa KOJC. Bakit? Maybe para sabihin na justified ang lahat ng aming katangahan, ng aming lahat ng ginawang kagaguhan sa loob ng KOJC. It's all justified. Kasi ngayon, ganyan ang kwento nila. Na hindi, nahuli namin yan kasi naipit na si Pastor Kibuloy. Walang ganun. Pastor Kibuloy, Ken, talagang masasabi nating hindi napansinin, iwanan na ang KOJC, wala. Pwede niyang gawin yun. Wala siya doon. Bakit siya sumuko? Kasi nga, naawa na po siya doon sa ginagawang kahayupan nito ni Torre. Yun ang totoo kasi nga nakatanggap na ng ultimatum na aarestuhin lahat. Kasama na nga ho dyan ng Banateros. Buti na lang wala ako dyan. Di ba? Hindi, totoo. Oh. Doon daw, sabi ni Pastor Kibuloy, hindi na ano. Kaya, tinuloy na yung kanilang plano na sumuko na. Yun po yun. Kasi, kung maalala ninyo, ito lang, para sa kaalaman lang ho ng lahat. Paano ba nalalaman ng KOJC? Yung mga kaganapan. Alam nyo? Galing din sa mga tao nito eh. Hindi lang niya alam. Sa totoo lang, siya lang hindi nakakalam. Yung totoo, galing din sa mga tao niya yung mga plano, kaya nalalaman ng mga taga KOJC. Wala tong kaalam-alam eh. Oh, ayan, ganyan. Yeah. Wala ko siyang kaalam-alam sa mga nangyayari doon sa loob. Na pati yung mga bata niya, nagbigay ng video, nagbigay ng photo, na hinuhukay, nakikwento, lulusubin na. Kasi nga busit na ho sa kanya yung mga tauhan niya eh. Kaya nagkikwento na sa KOJC. Kaya na sinasabi yung plano. And because of that, nalaman ni Pastor yun. I really don't know how, but nilalabas namin sa social media. Tandaan ninyo, Banateros were there. So you were updated. Talagang pag may narinig silang balita, nilalabas nila. Bakit ba nilalabas nila yun? Nagmamagaling ba Banateros? Hindi. Para wag na nilang ituloy yung plano nila. Malamang, narinig siguro ni Pastor Kibuloy yun through SMNI or the Banateros para doon na siya nakumbinsi na sumuko. Sa ISAP, dahil doon nga siya may tiwala. Wala siyang tiwala dito sa tao na to. Yung ganyang pagmumukha ba, katiwa-tiwala? Tuloy natin ito. Baka sabihin nyo, tapos na, hindi pa, mahaba-haba pa ito. Dinikdik siya ng reporter dito eh. Basta, may mga ibang unit din kasi dyan na nagtatrabaho na hindi. Kaya nga sabi ko sa right at the very start, sa mga lagi ng alipusta sa atin dyan at mga kakausap natin na this is not just a Pro-11 operation. This is something else. This is a very high-level operation. Kasi nga, considering na ang tao, Pero, sinasabi niya kasi hindi lang daw siya biglang naghugas kamay na, no? Kasi nga, palpak. So, kailangan niya na ituro yung boss niya. Oy, Marbil, parang ikaw na tinuturo nito, ah. Parang sinasabi niya, kasi ikaw talaga may call, hindi siya. Pero nung una, siya yung bida-bida, di ba? Siya, hindi, huhukay ko uli yan. Kita mo, pagkatas ng ito, pagkatapos, ha? Huhukay uli ako. Ha? Sigurado yan, maghuhukay ako. Ganyan, sa tapang-tapangan.
Sabihin, call niya talaga lahat eh. Tapos ngayon, biglang nung nabulilyaso na, nung hindi sa kanila sumuko, hindi kasi may high level to eh. Tsaka hindi ko lang decision to, meron iba talagang kasali dito. Biglang hindi na siya eh, no? Ha? Bakit? Biglang hindi na ikaw? Oh? Nung una ikaw ang bida-bida. Bakit biglang na bago? Alam na this. Oh, alam na natin yung galawang ganyan, sir. Di ba? Dali natin. Pero siya, clarification, sumurrender o nadaki po? Hindi ko alam ang... Sa totoo lang, hindi ko alam ang actual details. Pero... Ayan, malinaw na. Di ba? Sumuko ba o sumurrender? Sa totoo lang, hindi ko talaga... eto, dito sila nabuking. Yan ang sinasabi ko sa inyo pag nagsisinungaling, mabubuking eh. Kaya kayong may mga kabit, huwag kayong kabit ng kabit, mabubuking kayo. Hindi, alam mo kung bakit? Eto tinanong siya eh. So, sumurrender ba o ano? Hindi niya alam. Ibig sabihin, kasi ang pinalalabas ng PNP, yung tagapagsalita, tagapagsinungaling nila, na yung sinunal na babae, ano sinasabi niya? Nahuli sa loob. Di ba? Nahuli sa loob. Lahat doon sa loob ng KOJC. Sa kanya, siya ang boss doon. Sa kanya sumusunod. Siya ang commander doon, ground commander doon. Kung nahuli sa loob, di sana alam mo kung nahuli o sumurrender. Dito, hindi niya alam. So, ibig sabihin, siya din yung nag-confirm na, kasi kung nag-surrender sa'yo, alam mo eh. Nag-surrender nga, di alam ko. Hindi niya alam eh. Kung nag-surrender o nahuli nila. Kasi kung nahuli mo, alam mo pag nahuli mo. Tama, mali. Kung nag-surrender sa inyo, alam mo rin. Di ba? Siyempre, ikaw yun nandyan. At ang pinalalabas yung tagapagsinungaling nila, yung taga-spokesperson nila, na babae, na sinunal. Ano sabi? Diyan nahuli sa loob. Logic eh, kung nahuli sa loob, ikaw ang ground commander sa loob, alam mo yung nangyari. Ba't di mo alam? Alam niyo kung bakit? At this time, wala pa yung gabi pa kasi naganap yung script na buo ni Pardo. Nung hindi ko alam kung sino nagbigay. Wag natin sisihin si Pardo ha. Walang kasalanan 'yon. Siya po ay spokesperson laang, ha? Siyempre kung sino man yung nagbigay ng script sa kanya, babasahin lang niya 'yon, spokesperson lang siya. Wala naman siyang kasalanan doon. Sabihin tagapagbasa lang siya. Okay, nung script. Gabi na lumabas yung script. Ito hapon pa ito eh. Nagets nyo? So nahuli eh. Yan ang pinagkaiba talaga ng PNP at saka ng AFP. Ang AFP, pansinin nyo, walang nagpa-interview. Hindi nagsasalita. Eto, ano nangyari? Kasi, dumaldal kagad. Hapon ito eh. Siguro, tinatanong na, ano ba talaga? Nahuli ba talaga o sumuko? Tinatanong siya nung hapon. Dahil hindi nga siya ang nanghuli, dahil hindi sa kanya sumuko, ito obvious eh, hindi niya alam. So, sabi niya, tama na may sagot niya, hindi ko alam. Bakit biglang si Pahardo ganun nasabi? Ibig sabihin, gumawa pa sila ng kwento. Di ba? Wala. Next time kasi maging honest na lang kayo. Sa LG na lang. Anong oras po daw, RD? Well, kung ang indicator nyo kanina, gaya ng tinatanong yung aeroplano at saka mga convoy, mga around 6 past 6. Kita nyo na? So, meaning to say na bypass kayo dito? Wala kang alam? Hindi naman sa labas. Gago rin eh. Pero good job doon sa reporter ha. Kasi, alam mo, eto hindi ito galing sa atin ha. Hindi ko galing sa SME na ito. Hindi ko galing ko kanina to. Siya mismo, na-realize niya, sir, na-bypass kayo? Sir, wala kayong kaalam-alam dito sa nangyari? Ibig sabihin, common sense, logic dictates na wala. Hindi siya kasali sa usapan. Hindi nahuli dun sa loob. Walang nangyari dun sa loob. Gets ninyo? Kaya nga ganun ang tanong eh, sir, na-bypass kayo? Wala kayong kaalam-alam? Tandaan ninyo ha, hindi yung taga-SME na ito nagtatanong. Mas may mga utos din naman sa amin. We just played our role. We have our roles, no? So, ang role namin is abangan nyo, bantayan nyo. Ito ang linis.
ang linaw-linaw ng kanyang pagkasalita. May kanya-kanya kasi kaming role. Ano role ko? Bantayan. Ano role ko? Hulihin yung nandun. Oh, bakit hindi niya nagampanan? Ginampanan niya. Ang problema, hindi kasi sa kanya sumuko. Gets nyo? Hindi sa PNP doon sa ground sumuko. Na pinalalabas nila. Sorry. Ang pinalalabas nga nila, hinuli. So kung ikaw yung ground commander doon, at sinasabi mo yun ang trabaho mo, at hindi mo masagot yung tanong na yan, ibig sabihin lang, you're not part of anything that happened during that time. Eh bakit sinasabi nyo nahuli nyo? Sa KOJC pa, oh. Kasi nga, again, unrealized po kayo, PNP. Yan ang problema sa inyo. You are trying to justify yung mga katarantaduhan na ginawa nyo sa loob ng KOJC. That's the reason why you keep on insisting na nahuli nyo sa loob. Kasi sinasabi ng iba, bakit di kayo makapag-move on? Nahuli ba o sumuko? You know why? Kasi they're trying to justify yung lahat ng paninira nila, lahat ng pag-disregard nila sa batas. They're trying to justify it by saying, nahuli namin sa loob. So tama kami all along. Eh, mali talaga. Instead na nakatulong si Fajardo o yung spokesperson na nagbigay sa kanya, may nagbigay sa kanya ng script, hindi ho siya ha, kabi kasalanan dito. Instead na nakatulong yung pag-epal ni Abalos, nakasira. Bakit? Nabuking sila eh. Nabuking sila because the ground commander nagsalita before the script arrives. Di ba? Ganun na nangyari. Bago sila nakabuo ng script, nagsalita yung ground commander na wala ho siyang alam. Alam mo kung anong problema dito? Ha? May nagmalinis kasi nung una, si Abalos. Tandaan ninyo, nagmalinis siya. Wala akong kinalaman, ano yan, it's a gumaganon-ganon siya, di ba? Oh. Busy ako sa pangangampa. Busy sa pangangampa niya. Hindi. Busy ako, ganon, di ba? Wala siya. Tapos ngayon, na biglang sumuko at kino-ordinate sa pulis, bigla siyang nag-epal-epal. Ano ginawa niya? Bago niya kinausap yung ground commander, eto, tao na ito, para sana sabihin, ganito kwento natin ha, nag-post kagad siya sa social media. Eh, hindi nakapagpigil ito, nagsalita kagad. Kanya-kanya sila kasing bida-bida, di ba? Kaya nabubuking kayo eh, huwag kasi kayong bida-bida, lahat kayo bida-bida eh. Yan ang problema sa inyo nyo eh, dapat tigil nyo na yung Jollibee nyo, mag-waxis na kayo, di ba? Yan ang totoo. Kasi bida-bida kayo eh. Huwag ganun. Ayan, tuloy, nabubuking kayo eh. Huwag na Jollibee, waxis na. Tuloy natin to. Tuloy. Naman namin. And parang basketball lang yan. Hindi pwede lahat nagsushoot at pupuntos. May mga tao rin nangangaldag talaga kahit 0 puntos niya pero hindi mo matawa. Hindi daw parang basketball yan. Lahat nagsushoot at saka meron nangangaldag. Alam mo yung nangangaldag lang? Yun lang taga-tira lang. Taga-pikon, pipikunin lang yung kalaban, kakaldagin lang, sasaktan lang. Hindi, biro lang ha. Para ng contribution sa team dahil sila naman taga-depensa. So dito siya nahuli or sumurrender sa KOJC compound sa Ayan na, linawin. Yes. I'm quite sure na KOJC compound kasi Kita niyo yung bawi niya. Yes. I'm quite sure. So, ibig sabihin po pala, talagang medyo siya, may konting alinlangan siya. Hindi niya alam kung ano nangyari. Okay? Doon ang galing ang lahat ng indicator. Sa hangar. Tanungin niyo lang si Jin kung saan. Tingnan niyo, tanungin niyo na lang. Wala talaga siyang alam. Kasi alam mo kung ikaw, kung ikaw talaga yung nakahuli, baka i-display mo pa nga yan eh. Di ba? Baka pinicturean mo, dinisplay mo pa na ako nakahuli para meron sa akin yung 10 million. Di ba? Ganon, di ba? Hindi natin alam eh. Tandaan ninyo, may katumbas na ito. Sa makahuli, may 10 million. Di ba? Ewan ko, kung napapaisip siya, hindi ko pwedeng i-claim to. Baka sa akin mapunta yung 10 million. Yari tayo. Pero
May nag-claim na iba. Hindi ko sinabing kinlaim yung 10 million, ha? Pero bahala na lang kayo. May nag-claim nung credit na nahuli. Sino yun? Si candidate. Si Abalos, di ba? Siya nauna ng post eh. Sabi niya, nahuli na. Ang tanong, Abalos, ikaw ba makakatanggap ng 10 million? No. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Sino makakatanggap ng 10 million? Isipin niyo naman mabuti, ha? Kayo mag-isip. Sino makakatanggap ng 10 million? Yung walang alam na si Torre? O yung nagsabing nahuli na? Tanong natin na maigi yan. Ha? Tanong natin. Abalos, may tanong po ako sa'yo. Tanong po ito, hindi ko po alam. Ako nagtatanong lang. Abalos, ikaw po ba ang makakatanggap ng 10 milyon? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako, Abalos, ha? Kung ikaw ba ang makakatanggap. Bakit mo naman tinatanong, Banat Bay? Hingi ako ng percentage ko. Gago! Hindi. Bakit ganun? Nagpakapagod ang Banateros, wala man lang kaming balato sa'yo. Gago! Hindi, ako nagtatanong lang naman. Hindi, joke lang po yun. Joke lang po. Pero ako nagtatanong lang, kanino mapupunta yung 10 million? Kasi ito, walang alam eh. Yeah? Walang alam. Literal, di niya alam kung ano nangyari. O si Abalos na unang nag-post. Ito, ako tatanong lang ha. Ito, isang pag-iisip lang na hindi ko alam kung ano ha. Hindi kaya na kaya na unang mag-post si Abalos ay para siya ang masabing nakahuli at makatanggap ng reward? Ano masasabi mo, Torre? Ha? Ikaw ang nagpagod, iba ang tatanggap? Ako, nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong lang ako, mga kababayan. Sino ang makakatanggap ng 10 milyon na yun? Ha? Yung nag-post o yung walang alam? I-comment nyo sa baba. Sige na, kayo magsabi. I-comment ninyo, sino makakatanggap ng 10 milyon na yun? Alam mo, in fairness, ha, sabi ni Atty. Torion. Humanga ako sa AFP. Bakit? Habang nag-negotiate na daw sila with the AFP. Okay? Una, AFP lang ang kausap ha. Doon sumuko. Na yun, tsaka lang nila sinabihan yung pulis nung kung kanino nila itatransfer. Nung una pa daw, sabi ni Atty. Torion, hindi pinag-usapan yung reward money. Hindi pinag-usapan. Ganon daw yung AFP. Napaka-professional. Ang tanong, dito kaya sa PNP, may mag-claim kaya? At sabihin, uy, ako nakahuli. Anong proof mo? Eto, may post. Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. Ito'y matinding tanong lang, Abalos. Ako naman, hindi man ako nangiintriga. Nagtatanong lang ako. Kasi, Abalos, hihingi ako ng balato. Ha? Sige na. Eto'y tanong lang naman sa'yo, Abalos, sagutin mo na lang. Sinong nakatanggap ng 10 milyon? Hindi talaga, ha? Sino sa inyo? Ako nagtatanong lang. Hindi, wala namang masama eh, di ba? Bakit? Sabi mo yun eh. Ikaw mismo nagsabi nun, walang masama na tumulong ang private na mga friends mo. Ikaw nagsabi nun kasi hindi mo naman sasabihin kung hindi sa tingin mo mali, di ba? Sinabi mo sa madaling salita, sinasabi mo tama 'yon. No. So ang tanong, tama ba na makakatanggap niyan ay opisyal ng gobyerno? Ako nagtatanong lang sa iyo, ha? Tama ba ang makakatanggap niyan ay opisyal ng gobyerno? Na unang nag-post?
tuloy natin to si Torre. Jean Fajardo, si Colonel Fajardo na lang. So sumurrender siya sa AFP? Hindi surrender or hindi huli, hindi ko alam kung ano ang details. Totoo lang. Ikaw naman kasing reporter, paulit-ulit nga, hindi nga niya alam eh. Inulit niya, sumurrender ba sa AFP? Hindi ko talaga alam eh. Parang bihira ka naman kasi. Huwag mo nang paulit-ulit eh. Di nga alam eh. Ikaw naman eh. Anong pitpitin niyo ko, Brian? Wala akong maisagot sa inyo. Kahit pitpitin niyo ako. Sa madaling salita mga kababayan, hindi niya sinasabi kasi ayaw niya sabihin, wala siyang authority. Hindi, kahit nga pitpitin niyo siya, kahit ano, kasi wala nga siyang alam. Ang linaw pa sa malinaw yan, wala akong alam. Huwag niyo ko idamay sa usapan na yan. Because yun nga lang, as far as I know, ito yun lang talaga. Yun, as far as I know, yun lang ang alam ko eh. Anong gagawin natin? Tama, mali. Mga kababayan, huwag na ho tayo magtalo. Hindi na kailangan sabihin ng mga nasa kampo ni Pastor Kibuloy na sumuko sa PNP o sa AFP. Read between the lines. Walang alam yung ground commander. Tama, mali. Walang alam. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi sa kanya sumuko. Hindi sa kanya sumuko. Hindi rin niya nahuli. Wala siyang kaalam-alam. Tama, mali. Kayo na mag-comment dyan sa baba. I-comment ninyo ang inyong opinion. Binabasa natin yan, ha? Kung pwede rin, mag-subscribe na rin kayo para naman masaya ang buhay natin, ha? Suportahan nyo ito ng channel na to dahil para sa bayan ito. Hindi tayo susuko kahit tayo ilabanan ng mga trolls at araw-arawin tayong bantayan ng mga trolls. Hindi. Ang Banateros, walang sinusukuan. Lumalaban palagi. Uy, bagong ano yun, ha? Binalitan mo na yung pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Oo. Kasi mga Banateros, atapang nga tao eh. The spokesman ang nakakaalam ng lahat na. Pero ngayon, RD, na-pull out na kayo? Pull out na. Wala na. There's no more point. At yun naman ang pangako namin na pag nawala na si Pastor, wala na. Ayan ha. So, napakalinaw mga kababayan. Huwag na ho tayo magpaikot-ikot. Huwag na ho tayo magpaikot-ikot. Simple. Simple as a simple na talagang ang nangyari ho, hindi ho dyan sa loob ng KOJC. Dahil mismo yung ground commander, hindi niya alam kung ano nangyari. Nahayop naman kasi yung iba dyang bida-bida. Hindi nyo man lang in-inform yung ground commander. Uy, Torre, mag-isip-isip ka, ha? Mag-isip-isip ka, nilaglag ka ng mga kasamahan mo. Nilaglag ka ng kasamahan mo. Alam mo, itong gobyerno to, tama talaga si VP Sara Duterte. Tama si VP Sara Duterte. Itong gobyerno to ang manggagamit. Yung kaibigan niya, ginamit siya para manalo ng presidente. This time, ginamit naman itong kapulisan ng isa na namang politiko. Ayan, si Torre nagamit. Sa kaduluduluhan, siya nagpakapagod, siya ang namura ni Dada at ng iba pang mga napikunat lahat. Siya na talagang tampulan ng asar nung time na yan. And yet, sa kaduluduluhan, ikaw pa yung sinipa sa inner circle. Mantakin mo, wala kang alam. Torre, kung napapanood mo man to, magising-gising ka na. Kung may heartbeat ka. Hay, nako Torre, kung may heartbeat ka, kung may puso ka, isipin mo nilaglag ka sa kaduluduluhan. Ginamit ka lang, ha? Asa na kaya yung 10 milyon? Sino makakatanggap nun? Di ba? Sa halagang 10 milyon, kinatatwa ka. Ang bira, ah. Alam mo, grabe talaga yung analogy nito, no? Nung panahon ni Panginoong Hesus, may isang Judas. Sa kaduluduluhan nilaglag ang Panginoong Hesus sa halagang ilang pilak yun, di ba? Ewan ko ilang halaga nun. This time sa kaduluduluhan din may nanlaglag din dito.
Di ba? Mantakin mo, kaduluduluhan, yung ground commander na nasisinat lahat, biglang walang kaalam-alam, nagmukhang tanga doon sa interview. Bakit? Wala siyang alam eh. Bigla na lang ilalabas nung politiko na si Abalos, bigla na lang ilalabas na nahuli na. Ibig sabihin, isa ka lang payaso. Isa ka lang payaso, isa ka lang clown. Ginawa kang katatawanan ng sino? Ng mga taga-KOJC ba? Hindi. Nung mismong amo mo. Diba? Sa kaduluduluhan. Wala ka. Ginawa ka lang, wala kang kaalam-alam. Hindi man lang sa'yo inano. Ganun. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, kayong mga kababayan nating kapulisan, kung si Torre na pinuno ninyo, inilaglag ng pinuno niya, kayong mga ordinaryong kapulisan na ginamit dyan, pinagod dyan, meron kaya kayong matatanggap na bonus? Meron kaya kayong matatanggap na incentive from the government? O baka naman abuloy lang ibigay sa inyo? Baka mamaya kasi, ang balita ko, ang binigay lang pinakain lang daw kayo. In other words, mga kababayan, inabuluyan lang kayo. Biniglang lang kayo ng pangkape. Payag ba kayo nun? Pangkape lang binigay sa inyo. Pagkatapos kayong pinagod, magising-gising na kayo. Ganito gumamit ang mga politiko natin sa mga tunay na nagseserbisyo sa bayan. Kayo yun eh. Kayo yung tunay na nagseserbisyo sa bayan, nagpapakahirap, and yet yung mga politiko bigla na lang papasok pagka-credit na ang kailangan. Ito'y sampal ho sa inyo, hindi ho sa mga taga-KOJC. Yung mga taga-KOJC nagdidiwang pa nga eh, natapos na. Kasi ano ho ba ang pinaglalaban nila? Ito mga kababayan, hindi po nila pinaglalaban na huwag niyong hulihin si Pastor Kibuloy. Yan ho ang misconception ng ibang mga tanso at mga mabababaw mag-isip na ang pinaglalaban ng mga taga-KOJC ay hindi hulihin si Pastor Kibuloy o hindi mahuli si Pastor Kibuloy. Hindi ho yun ang pinaglalaban ng KOJC. Ang pinaglalaban ng taga-KOJC, yung karapatan nilang mabuhay na mapayapa sa loob ng KOJC compound. Kaya nga nung umalis yung mga pulis, nagdiwang sila, nagpuri sa Panginoon, sumamba sila. Bakit? Kasi yun ang kanilang panalangin, na magkaroon sila ng kalayaang sumamba sa loob ng kanilang katedral, na magkaroon ng kalayaang magpuri sa loob ng kanilang compound, at bumalik ang comfort at peace sa loob ng compound. Yun ang kanilang pinalangin. Hindi po nila kinokontra ang utos ng korte na iserve yung warrant na pinalalabas ng mga ilang pulis, opisyal ng gobyernong ito na kayo ay hinaharang ninyo ang justice system ng Pilipinas. Hindi ho. Ang sinasabi ulang nila, yung amin ito eh. Wala naman dito si Pastor. Kaya nga kinontak si Pastor, di ba? Galing sa bukid. Kaya nga nangitim. Bakit to? Kasi nga galing sa bukid. Meron pa po tayong isusunod na video na i-upload at tungkol po yan dyan. Kung asan po si Pastor all along. Di ba ho? So dyan napakalinaw, mga kababayan, na panalo mga taga-KOJC dahil yung kapayapaan, comfort and peace at kalinisan sa loob ng compound, malayang nakakapaglakad sa loob ng kanilang establishmento, nakakapagsamba, yan yung kanilang pinaglalaban. Kaya congratulations po sa inyo mga taga-KOJC, palakpakan. Naging mapayapa po ito. At congratulations din po sa inyo dahil hindi po kayo lumaban ng bayolente na kahit kayo po ay pinoprovoke nito ng kapamunuan ng PNP, kayo'y naging mapayapa at mapagmahal sa ating kapulisan. Maraming salamat. Kaya kayo ay dapat purihin at
bigyan ng pasasalamat dahil nagtagumpay po kayo. So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay at sana po magkita ulit tayo. Meron akong susunod na video ha. Dito nyo malalaman naman kung asan si Pastor Kibuloy during that time. Pasok! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino.